Si Senator Jinggoy at iba pang senador doon, ay talagang pinipigil na expound or magkaroon ng cross-exam dito kay Picoy regarding doon sa CCTV at hindi man lang po na tanong yung involvement ni Kumar at saka ni Lam. Di ba? Opo, Tama? totoo po, totoo po. So, Ang sa mata... ang Go isa ahead. po doon kaya yung yung sinasabi tinanong ko kasi si Kuyang Romy, sabi ko, Mhm. kilala niyo ba talaga yang si Kumar? Oo, namin, dati na namin kilala yan. Yan sabi nga Mhm. niya. Dati kasi may nilalapit kami diyan. Ngayon, nung bandang huli, hindi na parang hindi na sila iniintindi. Pero itong huli, bigla-bigla, yung kay Kuyang, bigla-bigla, ni-reach out niya itong si Eric, Picoy. si Ni Eric Picoy, oo. Santiago. So, tungkol nga doon sa, allegedly, sabi nga niya, itong si Picoy, siyempre, pinapahanap kung kilala ako ni Mm. Eric. Dahil nga itong si Eric, may kapatid na PIDEA agent. Yun Okay. nga, kaya kumbaga sa yun yung sabi niya, kilala ko yan. Kilala ko, pero ang kilala ko yung mas malapit dyan. Sabi niya, alam ko yung mas malapit dyan. Yung nga, itong So, Si yun yung dahilan, Roger. kaya tumawag siya kay Kuya. Kaya, Ah, kaya yung sinasabi niya, nagawa-gawa lang, palusot lang yun. Sir, Palusot lang. sabi niya, alam mo obviously naman sabi nga na-underestimate nila yung yung kaisipan or katalinuhan ng mga mamamayang Pilipino. Obviously, talaga nagsisinungaling siya kasi binabanggit doon niya na Lam, yung pangalan ni Lam, ang explanation niya doon ay kathang isip lang daw niya yon. Yung mga pinagsasabi niya doon sa CCTV at yung Lam daw ay narinig niya lang sa YouTube. So alam mo, sabi ko kung ako senador, contempt na po yun eh. Kulong na siya doon kung ako ang senador na mag-a-assess sa kanya. So, nung narinig niyo yun, na sinasabi niya katang isip lang niya at sabi mo nga, nagdudumilat ang ebidensya sa CCTV. Ano yung pumasok sa isip mo nung habang narinig mo siya na katang isip at tinetest lang niya, ikaw, pero nung una sabi niya hindi siya aware na nanonood ka, pero tinetest kayong dalawa o ikaw para siya ay makapunta sa Senate. So yung mga ganong kasinungalingan, ano yung, habang pinapakinggan mo siya, anong pumapasok sa iyong isipan? Alam niyo, hindi na ako nagtataka. Bago pa lang ako pumunta ng Senado kahapon. Ang ine-expect ko na talaga, mag-iiba ng kwento. Mm. Ang isa pa nga sa inaasahan ko dyan, si Kuyang na Mhm. na sasabihin nila na hindi totoo yan, sasabihin nila na lang, di ba? AI? So, oo, pero nagkamali ako dahil nga itong si Kuya Romy Enriquez, talagang pinanindigan niya. Sa bagay, sa Good. pagkakakilala ko naman talaga sa kanya, importante sa kanya yung dignidad kahit na Mhm. mangyari. Dignidad ang importante diyan sa mama na yan at That's good. yan, hindi siya yung ipokritong tao. Sabi nga Mhm. niya, hindi, kumbaga sa pagtagal ng pagkakasama namin, pagka mali, mali, tama, tama. Yun yung mga issues na namin Kumbaga ganun lang kami, kaya kami nagkatagalan ng pagiging magkaibigan dahil meron kaming common denominator. Ngayon, kay Oh. Eric naman, na pagkakaganyan niya, talagang ito yung literal na na jukebox na sinasabi ni Oo. Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nga, ito yung isa doon sa kanilang mga action agent Mhm. Uutusan nila ito, pagka nagkabukingan, hindi sila ikakanta. Ganun Mm, Kumbaga sa mm. piling-pili yung mga lumalabas sa kanyang bibig. Kumbaga, kasi Mhm. nakita naman natin yung kanyang aralin man natin yung yung kanyang mga sinasabi doon sa Mhm. video, napaka-spontaneous nung kanyang talagang sigurado siya sa tono ng kanyang pananalita niya. Kahit mga siguro psychologist yung magtingin o mga psychiatrist man o kaya ipa ipa ano kami Polygraph. hindi lang Polygraph din. polygraph,
pan-neuro. Kasi naranasan ko yan noon sa NBI kay Dr. Papa, no? Talagang in-examine ako ng Neuropsychiatric Division ng National Bureau of Investigation noong araw. At talagang ang findings nila, no bizarre ideas noted. No, Ito, bizarre. consistent and congruent siya sa kanyang mga testimonya. Ganun ang findings ng National Bureau of Investigation sa akin nung ako ay examinin nila. So, itong si Eric, yung makikita dyan, yung kanyang, yung kanyang kaisipan, na kaya talaga niya yung ganyan, no? Dahil hindi biro eh. Kasi kung ito ayon kay kay Kuyang, kay Romy Enriquez, nung nagkakausap kami bago ang May 7, hinabi talaga niya na meron itong si James Kumar at saka itong si Picoy magkakilala talaga. Magkakilala at nagkakaroon ng pagtutulungan. Kaya hindi po pwede na yung sinasabi niya ay gawa-gawa lang. Talagang meron talagang transaction na naganap papunta sa akin. Yung nga yung negosasyon. So, yun yung kasi bakit mo sasabihin pati kay Ron Enriquez na magde-director o nangangamoy directorship position? So, ibig sabihin, ito yung pag mag-materialize, talagang ma-achieve mo kung yung magiging provecho mo sa paglalapit sa akin, di ba? So, yung isa nga magiging director, paano ako? Di ba? Ako yung talagang subject ng negotiation.